Pwede ko bang tanungin si Director Santiago, sa pagkaalam po ng NBI, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia? Mayroon pong interview na tinanong siya at sumagot siya na kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director, meron kayong interview, sinabi nyo, kilala nyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay, Attorney Galicia, any comment? Dun sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala ka niya. Any comment po ba doon? Madam, Yung mic nyo, Attorney. ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, pero it's clear, at least to our committee, na you notarized the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines. At kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself, I'm sorry, pero nagmumukhang you will be left holding the bag. You will be left holding the bag, Attorney Galicia. At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na Kaalan at yung Senado. So, at sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa iyo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya finacilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, Attorney? Senator, hindi ko po alam yun. Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who was he doing it for? Yun pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So, who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay? Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Calugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang alam, wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po, for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Calugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Calugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Calugay dun sa facilitation na iyon?
You are under oath, Miss Opo, I'm Alice. under oath. About po doon sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po doon kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? About po doon sa notary po. Ini-invoke nyo yung right against self-incrimination dun sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Kalugay sa notarization. Hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal. Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo, nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko, congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa'yo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba, Sigurado tanong ko po. sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Kalugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oh, talaga how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ikaw to, diba? Hindi ko po masyado makita po. Bibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya Oy, boyfriend. kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ang t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya More ng than personal? 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ba't kayo in-invite? Mayor ka ng Tarlac, siya mayor ng Pagkasinan. Kasalan Bayan po parang ano po yung invitation Kasalang po. bayan ng Suwan o kasalang bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Sualian. Oh, ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. O lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, no? O, ito. O. O, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all.
Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha? Oh, ngayon, inaamin mo ba na wala ka relasyon? Hindi mo siya- Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. O sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ay, yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan po. Ika nga, marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano po kayo mag-gauge po na kung kano kalapit. Hindi, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ano? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. So, Opo. yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Sige. Mamaya, babalikan ka dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo. Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name. Yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Alam ko po Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo, nagsisinungaling ka pa Kasi rin? hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name Ang niya. alam ko po Dong Kalugay po. Aware ka na Liseldo pangalan niya. Lisel. Ay, opo, Liseldo. Artista ka nga, no? Mas magaling ka pumarte sa amin ni Bong Revilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po hindi po alam hindi po siya existed po. Hindi siya? Walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Tem, pwede natin ipakita yung Sige. business permit na Yeah. ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice and Cel stands for Liseldo. Di ba? Okay ba? Ha? Tama? Baka nagkataon lang. Ha? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Goo and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua farm. po. Wala po akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung yung business permit. Saan nakalocate yung Alicel Aqua Farm? Yung farm ninyong dalawa? Sen, hindi po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen. Boy. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice, tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Talaga? Ang dami mong di maalala. O yan. Tignan mo. Pakiano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Ang may-ari niyan sa DTI pala, Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied owning this piece of property or farm.
Hindi po siya Madam Chair, natuloy. if I may, Madam Chair, if I Yes, recall it right, Sen. Madam Chair, Joel. for the information of the body, I don't think Sheila Go denied it. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about it Okay. because, and I quote, Madam Chair, and the records will bail me out, she was asked by Gua Huaping, aka Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm, Madam Chair. Based on the That's right, statements of SP Pro Tem. Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Go nitong dokumentong ito? Your Honor, Hindi mo malala. honestly, may ganun proposal pero hindi ko na rin maalala na natuloy. Opo. Hindi mo na kasi Pero yung farm pa, wala po natuloy dito yung sa farm. hearing ng last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Sen, ano po siya? Siguro doon sa application po. Pero yan Yes. po parang DTI certification na po siya. Is it true that you asked Sheila Go to sign this document to make it appear that she owns this farm? Sen, ano po siya? Kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon po siguro sa DTI. registration po. Ano ba ito? Single proprietor? Huh? Kasi DTI lang to eh. Pero walang pong ganun na existing Okay. na farm. So sabihin mo, sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alicel Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Calugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya anong klaseng proposal? Proposal na gusto kong mag-farming. Pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Calugay. Gaano kalaki ito? Mag-uumpisa po sana kami sa 2 cage po dapat. Cage. Opo. So, kaya nga, gaano nga kalaki? Itong farm na ito. Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, wala po. gaano nga kalaki? Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gaano kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. Saan located to? Saan ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya see? natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit ba ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan niyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa pangalan ng ano? Wala naman farm? po. Wala naman po. Ha? Wala Diba, naman very po. obvious naman. Alicel. Alice, A-L-I, tapos Cel, Liceldo. Oh. Oh, di ba? Ano? Ayaw po rin mamin na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung ito yung tumutulong sa lahat ng mga aktibidades mo. Hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po Anyway, sa akin. Alice, we'll find it out when Mayor Calugay appears in the next hearing. Okay, if I may continue, Madam Chair, I'd like to ask questions to the former Mayor of Bamban, Mayor Feliciano. Mayor Feliciano? Yes, sir. Inibitahan yata kayo last hearing, di kayo nakapunta? Is it true? Yes, Your Honor, Senator Bakit? Chair. Yeah, there was a previous commitment. The problem was the message came in only that Friday, late afternoon. And Alright. the hearing was on a Monday. It's good that you acceded to the invitation of this committee to appear today. Yes, sir, no problem, sir. Your All right. Honor. Gaano ka kakatagal naging mayor ng Bamban? I was a mayor of Banban since 2013. No, when did you start your political career in Bamban? I ran 2010. I lost.
And then, That was the first time, yeah, 2010? that was the first time. All right. For And then- mayor right away? Yes, sir, for mayor. And then? And then I got re-elected. I ran again 2013. You won? And then I won. Okay. And then I won for the next succeeding 2 terms again. So nag-graduate po ako up to 2022. 2022. Yes, Your So, you completed your 3 terms Yes, Your Honor. as mayor of Banban. Yes, Your Honor. Okay. Why did you endorse the candidacy of Alice Go for mayor to replace you? Because I gathered information that there was a barangay captain who was supposedly going to run for mayor. And at nag-usap na raw kayo na siya yung next mayor na endorse nyo. And all of a sudden, you endorsed the candidacy of Alice Go. Is that right? Yes, sir. There was a barangay captain who Yes, wanted sir. to run for mayor, but Yes, sir. unfortunately, he did not get your endorsement. And instead, you endorsed the candidacy of Alice Go. Yes, sir. That's right. Yes. Why is that so? To make the long story short, yung barangay captain na yon, he was supposed to be my predecessor. Yes. But the problem was... Predecessor or successor? Successor pala, sorry. Successor. But the problem was, during my last term, I decided to run for congressman for the 3rd District. Did you run for congressman? Yes, I ran for congressman. Unfortunately, you lost. Unfortunately, I lost. Who was your opponent then? Kong Bong Rivera. All right. Okay. And Material. then, during the time that I was campaigning, he insisted that I don't run for congressman because I already endorsed Congressman Noel Rivera to him. So, ang nangyari doon, hindi ka pwede tumakbo kasi in-endorse mo na si Congressman Noel, hindi ko siya pwedeng iwanan. So sabi ko, that's not a problem with me. Kahit na ang mayor ko, ikaw, walang problema, dalawa yung congressman mo. But he insisted na hindi pwede, so siniraan nila ako. So on late notice, No, was that during the campaign period already? No, prior to that. Prior to yeah, that. prior to that, Wala pang filing ng COC. wala pa po. This Okay. was after already the pandemic. Okay. So when I decided to run for congressman, sabi niya, hindi pwede. Kailangan ako lang ang tatakbo, suportahan mo ko. Sabi ng barangay captain. Yes. Okay. So on my part, since wala po akong running mate on my town, I decided I had to have a running mate of myself. And considering the fact that Banban is only small, What is your population in Bamban? our population is around 80,000 and voting is around 40,000. By rule of thumb, kalahati. Yeah. Okay. And so after that, I needed somebody on my side. So ang nangyari doon, me as a former local chief executive, we local chief executive should be economic managers. Small investment, small capital, big dividend. So in my town, when I took it over, Okay. Sige. Paano mo nakilala to si Alice Go? since she was fig farmer, Since you was a? pig farmer. Uh-huh. Meron sila pong pig farm sa Bamban. Okay. So on my second term, pumupunta na po siya sa opisina. Okay. So she was the one handling the On your detail. second term, did she express interest that she wanted to enter politics? No, nothing. Nothing at all. Nothing at all. Wala kang inkling na gusto niyang Wala. maging mayor. Wala po. So ano talaga siya noon? She was just an ordinary person that's coming into my office kana kumukuha ng mga permits. So when did you first meet her? Siguro 2016? When she went to your office or when you went to her farm? No, pumunta po sila sa office. Sino sila? Si Mayor Alice and the group of hog farmers po sa Bamban. Okay, and then what did you talk about? Yun nga, the problem with the business in the pig industry, since ang Banban po is mostly an agricultural town, so there were certain things na kailangan i-address, yung foul smell, that's why Banban is not progressing because of the foul smell in the area. Mm-hmm. And of course,
since we need to increase the income of the town, I was lobbying for them to help us out. So that was the only time na nagkilala po kami, Your Honor. Okay, sa pagkakaalala ninyo, kailan nag-apply ang Baufulad ng permit sa Bamban? Baufulad started out for the reclassification of the land for lease rentals po. This was March 8, 2019. March 8, Opo. 2019? Yeah. You were still the mayor then? Yes, sir. Okay. Sino ang nag-facilitate? Sino ang humingi ng pumunta sa opisina mo para kumuha ng permit ng Baufulad? Si Miss Alice Guo. Siya mismo. Yes, sir. Okay. Itong si Zun Yuan at Hong Sheng Gaming Corporation, kailan po sila nag-apply ng business permit sa'yo? Ang dinaanan ko lang po dyan was Hong Sheng. Hong Sheng. Yes, Sino sir. in behalf of Hong Sheng, sino nagpunta sa'yo? Sa Hong Sheng po, siya po yung nag-request din sa amin ng... Si Alice Go. Siya po. Siya. Sa tingin mo, anong participation niya sa Baufulad tsaka dito sa Hong Sheng Gaming? She was just an investor in my town that she bought the land and then she had investors under her arm to put in money in the town para patayo po yung mga buildings for lease rental po ng real estate property. May idea po ba kayo kung anong klaseng operasyon ang ginagawa niya sa loob ng Baufo compound sa Bamban Tarlac? Ay, wala po. Kayong nakuupong mayor? When I was mayor already, but just they got the loan from us. And then, excuse me? letter of no objection. Yeah. Who provided that loan? What do you mean, sir? Sino nag-issue ng loan? The Sangguniang Bayan po. During your time? During my time. So you approved it? No, hindi po ako. There was... The Sangguniang Bayan approved the letter of no objection. Yes, but of course, when they approve it, the mayor will also sign. I didn't sign the document, Your Honor. The document is signed by the SB Secretary and the Vice Mayor. But you were, as mayor, aware ka dun. Yeah, I was aware, but I wasn't part of that document. I am part already of the building permits and the other things with regards outside of that reclassification, Your Honor. You mean to say you did not sign is that an ordinance? It's a resolution, Your Honor. It's a resolution. Yes, Your Honor. The mayor doesn't sign the resolution when approved by the Sangguniang Bayan? The mayor doesn't sign the resolution, Your Honor. Only the vice mayor. Well, nung panahon namin, dumadaan sa amin eh. Anyway, nag-issue ka ba ng travel pass kay Wang Ziyang, the incorporator of Baofu? As I could recall, Your Honor, during the time of the pandemic, if a legitimate business owner comes to my office and asks for a travel permit in order to move out of Banban and coming to Banban because may negosyante sila, yes, probably I did, Your Honor. You did? Why? Your Honor, you're a businessman and then they need to travel back and forth to Fontana. But you didn't check his background? No, Your Honor. Why did you not check his background? Nagbibigay ka na lang ba kahit sino ba mag-apply ng permit sa'yo? Walang due diligence? Wala na, Your Honor, because during the time it was pandemic already. And you know, wala na pong negosyo sa katulad bayan. nito, big boss pala ng Pogo itong Wang Ziyang. So it's pag-aaralan na po natin ngayon na dapat sa susunod, kailangan po, bago tayo gumawa ng mga dokumentong ganon, kailangan ma-check na po sila. Hindi, as mayor, command responsibility mo yan. Yes. Right? Mayor din ako. Yes, That's sir. my command responsibility as mayor. Yes, sir. But the problem is, sa sobrang dami po nang kumukuha kung lahat po sila, checkan po natin. Totoo naman yung sinasabi mo. But in this case, kita mo, inissuehan mo ng permit. Big boss pala ng Pogo ito. Siyempre, sa'yo babagsak ang problema. Di ba? Sa mayor babagsak ang problema. Yes, sir. Okay, sa yung pagkakalam, ano mga negosyo ni Alice Go? Ang alam Sa ko lang po, Bamban. yun lang pong piggery. Hindi kayo naging business partner? Ay, hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Civil lang po ang relationship Okay. namin. How did you
approve to endorse the candidacy of Alice Go, siya ba lumapit sa'yo? O ikaw nagkusa sa kanya na, o ikaw nang sumunod sa akin? Ay, hindi, tinanong ko po siya if she's interested to run. Mhm. And then after a while, yun nga, because ang criteria ko po nga, for choosing a mayor, dapat economic manager po. Para malaman pong... So, initsapwera mo na talaga yung barangay captain na talagang tubong Bambantarlak. Wala. Kung makikita niyo po yung video during that time, talagang linalait na po nila ako eh. Parang hindi ako naging mayor eh. So I had to do something para maproteksyon na naman yung interest ko when I ran for congressman. Kaya po... Maproteksyon na ng interest mo? No sir, I'm running for congressman. Pag wala ka pong kandidato sa town na sinasakupan mo, wala po kayong... Nung kinausap mo si Alice Go to run for mayor, what did she say right away? Sabi Did po she niya... agree right away to run for mayor? Ay, hindi po. O nagpakipot ng konti? Pag-iisipan daw po niya. O gano'ng katagal siya nag-isip bago siya pumayag na tumakbong mayor? 30 to 60 days. 1 month to 2 months? Opo. Okay. Nung pumayag siya na tumakbong mayor, under your ticket, I presume, ikaw Independent po. ang niyang congressman. Correct? Independent po. Okay. Magkano kinontribute ni Alice Go sa campaign kitty mo? Wala po. Kinuha mo, sabi mo, businesswoman siya. Opo. Posibleng hindi siya nag-donate sa campaign kitty mo. Ay, wala po. Sarili ko po. O ikaw nagbigay kay Alice. Ay, hindi naman po. Ha? Hindi po. Negosyante lang po. O sige, anong pagkakaalam mo rito? Kasi I only have 3 minutes to go. Yes, Anong sir. pagkakaalam mo rito sa Alicel Aqua Farm? Ay, wala po akong alam dyan. Wala kang alam? Wala po akong alam dyan. Hindi ka na mayor nun? Hindi na po. Ha? Nung in-incorporate ito? Hindi ka Wala na mayor na po. nun? Ha? Wala na po. Wala ka na, hindi ka na mayor? Hindi na po yata. Hindi ko pa alam kailan po yung... Kailan ba itong yung document sa DTI, COMSEC? Kailan ba ito? Comsec, pakita natin ulit yung DTI. If I remember correctly, SP Pro Temp 2022, August. Pero i-check po natin. Yeah. Kung August 2022, hindi na nga siya Wala mayor. na, mayor na po. Sorry, SP Pro Temp. March 2022. Oh, mayor ka pa. Mayor ka pa noon kung March. Sa Suwal po yan eh. Oo nga pala, I'm sorry. I stand Your Honor, corrected. bambam po tayo. Hindi, pero wala kang kinalaman. Wala po. Ha? Wala Hindi mo nakikita si Mayor Kalugay sa Bamban? I was just able to meet him sa LMP one time. Sa LMP? Yes po. Na magkasama sila ni Mayor Alice? Ay, hindi po. LMP po yun. Dito po sa Marriott yun eh. Ha? Sa Marriott po. Po siya, naging presidente ako ng LMP. Sa convention ng lahat ng mga presidente. Opo. Oh, hindi kayo nagkakasama ni Hindi Mayor po. Kalugay. Hindi po. Pero kilala mo siyang personal? No, civil lang po. Civil lang? Opo. So wala kang alam sa dalawa? Wala po. Sigurado ka? Opo. Sige. I'm done. I'll just, Madam Chair, thank you very much.